Ayan, at kumusta na po kayo? At pasensya na po, hindi ako nakapag-upload kahapon dahil yun nga, medyo busy tayo sa panonood ng mga kaganapan dyan sa Manila na kung saan ay pirusahan na pong dinala nga itong si President Duterte sa Dahig. At yun nga ay success yung pangarap ni Bangag. Successful lahat yung pangarap nitong mga ambisyoso ang mga kawatan. Kita nyo si Torre, napakasarap ng ngiti. Ngiting tagumpay. Balato naman dyan. Baka naman. Ikaw Rimulya, balato. At i-ready mo na lang yung sarili mo dahil doon sa sinasabi ni Maharlika na 150 million ang hiningi mo kay Atong Ang. So, hindi sa akin magmumula yan. At sinabi naman niya kay ni Maharlika na inaantay na lang niya yung video. At tingnan natin. Lahat naging successful, smooth, successful, lahat. At hindi pumalag si President Duterte, hindi na nakipag-argumento pa ng marami. Sinurrender na lang niya yung sarili niya. Pero Mr. President Duterte, ingat po kayo dyan. At parating na rin po dyan si VP Sara. At kapag ito po ay may makapagkwento sa iyo nito, ay bulungan mo lang po si VP Sara na pagka siya na yung presidente sa 2028, i-hire lang niya ako kahit na 1 hanggang 2 buwan lang hinihingi ko. I-hire lang niya ako na mag-create lang ako ng isang ahensya dyan sa gobyerno. Kung ano man yung i-create ko ay sa kanyo na lang malalaman ang magiging resulta. Ganun lang. Pero dito po sa aking nakikita ngayon at ayon dito sa ating mga napanood ay aywan ko kung magtatagal pa nga ba itong si President Duterte na talagang matandang-matanda na eh. Tingnan nyo nga lang kung kumilos, napapaatras na siya. So tapos ganun ang ginawa dito ng mga bangag na ito. At sana nga lang ay habaan pa ng ating Panginoon ang iyong buhay. Makita mo pa na maging presidente ang iyong anak. At makita mo pa rin na na-hire ako ng iyong anak na mag-create ng ahensya na tutudas dito sa mga kawatang ito. Ngayon pa lang, total malaki naman itong kuwan ko rito. Itong sakop ko rito sa amin. Ngayon pa lang ay magpapatayo na ako ng kuwan, kulungan na wala nang hingahan. Oras na ikinulong ko na doon, diretso na yon hanggang sa mabulok na sila doon. Hanggang sa maging skeleton na yan mga yan. Pag ipinadlock ko, ay wala na. Wala nang bukasan. Grabe. Nakakahiya kayo. Hindi ba't paulit-ulit naman sinasabi ni President Duterte na kahit saang korte rito sa atin, iharap nyo, dyan sana sa Supreme Court, sana hinarap nyo lang sa dyan. Kahit dyan na lang inyo ikinulong dyan sa Supreme Court. Ngiting tagumpay itong mga ano ito. Itong mga utak ng mga demonyong ito. Pero pansinin niyo mga kababayan,
habang napakarami nating mga naghihirap na kababayan dito, habang napakarami nating mga kababayan ang walang masaing, ayun, nandoon sila sa Amerika, nagwawara-wara, nagsasayawan, na para bang wala ng kamatayan. Doon pa sila dadayo ng humigop ng shabu or Coca-Cola. See? At napag-alaman dati na yung pala ay kasama yan sina Jingo Estrada, si Chis Escudero. Tingnan nyo yung mga kaibigan, yung mga ginagawa nitong mga kawatang ito. Naglulustay ng pira ng bayan para sa gila ay para mapagbigyan yung kapritso nitong mga animal na ito. At sa kasamaan palad nga lang, doon sa kanilang mga kapritsohan ay medyo nagkamali yata sila ng binyo nung pagsasyabo. Dahil kabi-kabila na po yung ating balita na nakahold na raw po itong si Butod at mga kasama niya. Aywan natin kung kasama ito si Chis Escudero o yung si Kun pa. Mr. President. Si Jingo Estrada. So, sana nga lang pero ang salites na may mga napapanood po natin dyan, ikinulong na raw po si Butod. Bagamat hindi natin nakikita, ayon lang yan sa balibalita natin, ay kasi ang balita ni Maharlika, yung under investigation siya, person of interest siya, kasi nga namatay yung kanilang kasama na di umano ay in-injectionan ng Coca-Cola at yun nga, na-overdose. Sana kayo lang nag-injection dyan at yung pang ibang tao pa na overdose. Sana ito na si Butod sana na overdose. Para po may basihan lang po tayo, bagamat hindi po kailangan sana magpaparinig pa ako ng kwento. Sige, mas maganda na rin po marinig ninyo, ano? So, may breaking news tayo. According to our source, napapasok lang. Attorney Glenn, na si Lisa Marcos ay na-hold dito sa Los Angeles na iniimbestigahan ng polis dahil nga sa dun sa allegedly na namatay na kasama nila sa entourage na allegedly ay illegal na droga ang dahilan. So, yun po. Karma sa kanya. Adi Claire, karma sa kanya. Pinahuli niya si Digong. Siya nahuli din sa LA. Daw ngayon, ayan. Sa So, narinig nyo naman na under investigation siya. Pero may nakapagsabi na po na ikinulong na po. At mayroon din pong nabasa tayo na mukhang ayaw yatang pakawalan ng administration ni Trump. At may nagsasabi pa nga dyan na makikipagpalitan na raw itong si Bangag na palayain niya si Digong, papalayain ng Amerika yung asawa niya. Pero yun po ay walang confirmation, yun po ay ating nabalitaan lamang. Ano? So, yun po. Pero tingnan niyo mga kahayupan itong mga animal na ito. Doon pa dadayo ng pagsasyabo sa napakakan po, 5-star hotel po yan. Yung kanilang pinag-stayhan, yung Beverly 5-star hotel. Beverly Hills 5-star hotel yan. See? Dolyar, libo-libong dolyar ang ginagastos itong mga animal na ito. Dahil nasabi ko na po kanina, habang lumalangoy sa kwarta itong mga ito, habang lumalangoy sa shabu itong mga ito namang mga kababayan natin dito na walang masaing ay pilit hinihilot yung kanilang mga sikmura dahil sa sakit at kagutuman. Yan po. So talagang anyway,
Hindi po ako masyadong magpapaka dito yung magpapakabigay pa ng mga other information po diyan kay sa nangyari po kay President Duterte. Unang-una po ay ang na-observe ko lang po dito at bingi ba yan? Bingi ba o bulag ba rin yan Supreme Court na yan na nagkakagulo na? Di sana hindi na nila inantay pa yung magkaroon pa ng kwan. Magkaroon pa ng kung ano-ano pang magpapail pa dyan ng certiorari o kung ano-ano pang mga petisyon. Dapat kayo na lang ang magkusa na yan ay bawal yung ginagawa mo, Tore. Dapat ganon. Alam, sa kabagalan ninyo, ayan, nandun na. Wala na, hindi na umabot. Kaya mot and academic na po itong nangyari. Kahit paanong i-desisyon dyan sa mga petition na yan, wala na rin pong saysay yun. Yung pong mga nagsasabi na kwan, ewan ko. Hindi man tayo abogado, pero kahit paano naiintindihan natin yung mga ibig sabihin ng mga ibang abogado. Yan na lang Supreme Court ang tutukan ninyo sa April 1 na yan, April 2 at April 3, na huwag nyo nang ipakawalan itong si Kimbo at saka si Romualdez. Nandun din po pala si Romualdez. At kasama po sila at hindi ko lang po sigurado kung kasama siya doon sa under investigation. Ayan. So tingnan mo, lahat po talaga sila nagsasaya. Lahat po sila ay talagang nagwawaldas ng pira ng bayan. Palibasa nga hindi nila pinaghirapan, sige lang sila ng sige. At ito ang parinig ko lang po yung mensahe. Mahal ninyong lahat sa polis na abot sa standard do. I do not allow. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video, you sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video, you sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo ka! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan, niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas, na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, hanggang ka sa Pogo. Naalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo. Naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin nito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin. Hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang
hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang. Putang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa... Bagamat ipinarinig ko na po yan sa inyo, gusto ko lang pong ulit-ulitin yan. Dahil deserve naman po talaga nilang mamuray. At nako. Pero alam nyo ba, mga kababayan, na mayroon din pong statement si President Trump. Pakinggan nyo po, Walang Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country. What do I have to deal with? So, Naku, saan yun? Wala daw jurisdiction yung ICC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya, itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country. what do I have to deal with? Ayan. So, 10 araw na lang, magparehistro ka na. adi ko. Grabe. Nagmahal noon. Walang utang na loob sa Duterte. Noong namatay si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, yung tatay nilang yawa na yan hindi malibing-libing. Ngayon, naging presidente si Rodrigo Roa Duterte, ipinalibing ang kupal na tatay mo, Marcos. Ipinalibing ang tatay mo. Ngayon napalibing ang tatay mo at ikaw ang naging presidente ng Pilipinas. Wala ka mang utang na loob. Ikaw man yung unang bumira sa Duterte administration. Tignan mo ang pinagkaiba noong panahon ni Duterte at ngayong panahon ni Marcos. Noong nangampanya si Marcos, pag ako ang nanalo, taas noong nagsasabi ang 1 kilong bigas ay 20 pesos na lang. Ngayon siya ay naupo sa pagkapangulo. Ang 1 kilong bigas naging 60 pesos. Mas lalong mahal, no? Tapos ano ang naging mura? Ang shabu, mura na ngayon. Shabu doon, shabu dito, shabu doon, red doon, shabu lahat. Bakit? Kasi pangag ang ating Pangulo, adik na adik pa rin ang pinamumunuan. At ang mga adik ngayon, hindi na sila natatakot. Bata lang po yon. Yung nagsasalita po na yung bata po, nasa 15 years old lang po. See? Ganun na magsasalita ngayon. Magmamarcha, wala po kaming ibang destinasyon ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi. Ito po ang abangan natin, yung malawakang rally ng KOJC. Sana po ay sumali na po rito ang INC at lahat ng mga religious leader. At panoorin nyo lang po at ito po sana kung maglabasan na ito, sama na po tayo at para po matapos na ito. Ayan o.
walang hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdraw our support from you, the whole kingdom nation, because you betrayed us. Sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga ko sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi po kami luluhod sa lahat ng inyong kabulastugan, sa lahat ng panggigipit, sa lahat ng inyong ginagawa ng pang-aabuso, special po. We believe this is lawless government. Pilit nyo kami pinapasunod sa batas, kayo mismo wala na pong batas. Hindi po kami susunod sa klase na gobyerno yan. So, Yan po. Kung halimbawa po mayroon na pong naglabasan dyan, sumunod na po tayo. At para matapos na ito dahil marami pa pong paperwisyuhin itong Torre na ito. Hanggat napakarami ng pirang kinukulimbat ng mga animal na mga politikong ito. Napira ito ng mga taong bayan. Hanggat may nakukulimbat sila, nandyan ang Torre at Marbil. Maniwala kayo sa akin. Kaya sinasabi ko po rito, i-message na po, humingi na kayo ng balato. Anyway, doon po sa dapat na nanalo kahapon, ano nga po ba yung ating pinahulaan? Pero naka-screenshot naman po dito. Pero hindi po pinahulaan yun. Yung pong inutusan ko po kayo na ano yun? Isulat ang tamang pangalan pala tamang pangalan ni President Rodrigo Roa Duterte. Di po ba? At dito po ay may nanalo. Kahapon po ito dahil hindi nga po ako nag-upload, di ba? Wala po kayo nakitang upload ko dyan, kundi yung mga nangyayari lang, ina-upload lang po ng sekretary ko, hindi po ako, kasi busy rin po ako ng kung sino-sino yung mga pinuntahan ko, at sabi ko nga ready na kaming pumunta dyan sa Manila kung sakasakali, at nakita namin na marami na. Siyempre hindi naman po kami basta-basta makaalis dito na walang katuturan, dahil nga napakalayo itong amin, tatawid pa kami ng dagat, sasakay pa kami ng barko. Kaya ang ginawa ko lang po ay inipon ko lang po yung mga tao, dahil anytime po pwede kami pumunta na dyan sa Manila. At yun, ang ginawa naman ng sekretary ko, nag-record lang na nag-record, at nilive lang yung mga nangyayari. Yun po, kaya may upload ako. Pero yung mismong video ko wala po kasi kahapon, dahil nga busy rin po ako. Anyway, yung pong nanalo, ulitin ko lang po yung tatawagin ko, even do yung unang nanalo, sino yun? Okay na po, at naipadala na po sa kanya yung GCash niya. At yun na lamang po inaantay natin kung na-receive na ba ni Kin Tinambakan yung kanyang LBC na pinadala. Pero nagpala po yung sekretary ko, ang sabi hindi pa raw natatanggap. Ay siyempre Mindanao yun eh. At ipinadala yun ng sekretary ko mula dyan sa Bulacan, kasi nandyan po sa Bulacan yung sekretary kong isa, na dyan po kasi yung isang opisina ko sa Bulacan, kaya dyan po nang galing yung pinadala. Tinawagan ko lang, sabi ko padalhan mo itong si ganito, pinadalhan na, at pinalo up daw kanina yata, ay wala pa raw natatanggap si Kin Tinambakan. Anyway, siguro mga isang linggo siguro yun eh. Kasi nung nakaraan, mayroon din pinadalhan yung sekretary ko sa Davao naman, ay isang linggo po yata na-receive. So, misamis yata ito si Kin Tinambakan, kaya hindi pa niya nare-receive. Anyway, kaya Ken, pag na-receive mo, mag-feedback agad kung na-receive mo. Pero yun pong sa GCash na load na 200, na-receive na po niya. Pinadala na po ng sekretary ko yung katibayan ng GCash. Ayan.
So ito po yung kahapon na inutusan ko po kasi na kayo na isulat yung tamang pangalan, buong pangalan ni President Duterte. At mayroon naman pong nauna. Actually, ito pong nanalo. Pangalawa po ito. Mayroon pang mas nauna. Sana siya. Ang problema po, mali po yung spelling ng Rodre. Yan, Rodre. Yung Rodrigo Duterte, mali po. So sayang, unang-una sana siyang sumagot. Siya sana nanalo. Pero yung pangalawang, hindi ko nababanggitin dito, pero nandito naman po, ito. Pero yung pangalawang sumagot, yun po ang pangalan at tama po ang spelling ng Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Siya po ay si Rima Martinez. Ayan. Yan po siya. Baka sabihin nyo, yan pong nasa una. Ayan po. Yan po. Yung tama pong spelling. Rodrigo Roa Duterte. Tama pong spelling niya. At yung una po, yan mali po ang spelling niya. Rodre. Yan. Letter E. So, sayang. Yan po ang sinasabi ko spelling na lang, ayaw niyo pang kwan Pwede naman po yung kwan huwag agad sumagot Di ba? Sulat niyo muna, tapos alamin niyo muna kung ano spelling. Ganun lang po Yun po sinasabi ko. Pero marami pa rin po talagang hindi nakaintindi. Ano pa kayo ako nagpahula ako? Hindi na po hula ito, inutusan ko lang kayo, di ba? Hindi po hula ito. Ano pa kayo kung hula? Di lalong wala na kayong na hulaan. Napakarami pa rin po. Yun po yung resulta nung hindi nyo pinapanood ng buo ang video. Anyway, hindi ko na po kailan ulit-ulitin, bahala na kayo sa buhay nyo. Spelling lang ng Rodrigo, kahit saan ka sumuling dyan na may nakalagay na Rodrigo Duterte, mali-mali pa yung kan mo. Mayroon din dyan, marami dyan yung spelling ang mali. Yung Duterte niya, yung do niya, letter O. Tapos ay yung Duterte. Kahit dyan man lang, sana matutunan po sana ninyo, mag-self-study po kayo. Kahit dyan man lang sana. Kasi yung sinasabi ko po rito, pag magko-comment po kasi kayo ng ganyan, nakakahiya po doon sa makakabasa. Huwag na po sa akin dahil naiintindihan ko. Pero doon po sa mga ibang makakabasa, nakakahiya po kayo. Yun lang po ang i-advise ko sa inyo. Yung napakasimpleng spelling, kung hindi nyo sigurado, di ba, kung muna kayo dyan, hanapin nyo yung dyan halimbawa doon sa YouTube, nakalagay doon yung video. Ano nga ba? Tama. YouTube. Ikwan nyo lang. I-type nyo lang doon, lalabas po yung kwan. Yung tamang spelling. Magkwan po kayo. Yung sikapin po ninyong matuto kahit dyan lang po sa mga bagay na ganyan. Na huwag maging mali-mali ang kwan. Napakasimpleng kwan Ay, Mario. Anyway, yun po. Sana ikaw ang nanalo. Kaya lang, mali nga po Kaya ang nanalo yung kasunod mong nag-comment. Sino yun? Si Rima Martinez. Ayan. Kung dito man sa kanyang comment ay hindi nababasa yung Rima Martinez, pindutin nyo lang po yan. Lalabas po yan na ito na, Rima Martinez na. Yan, para malaman po ninyo yung tamang pangalan. Anyway, basta po tuloy-tuloy lang po ang pamimigay natin. Baga sabi ko nga po, wala ako sa mood ngayon. Ay ito po, ikaw Rima Martinez ay i-send mo yung iyong GCash number sa Taray Kasan Mirsa.
At kumpletuhin nyo na po. Halimbawa, yung number na binigay ninyo, ikumpleto nyo na po kung sino yung nakapangalan doon sa GCash number ninyo para wala na pong maraming usapan. Ano? Di ba? Kumpletuhin nyo na po. Halimbawa, yung GCash number na pinadala nyo, pati ho yung pangalan na nakaregister doon sa GCash number nyo, kung anong pangalan, isulat nyo na. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? At, ngayon po wala po akong papahulaan sa inyo. Wala talaga ako sa mood. Maging doon nga sa John Birana Vlogs ay hindi pa rin po ako nakakapag-raffle draw dahil sa totoo lang ay wala ako sa mood talaga. At iniisip ko nga kung hanggang kailan na maghihirap itong ating mga kababayan. Hanggang kailan na walang masaing itong ating mga kababayan. Yan po ang iniisip ko lagi. Kaya punong-puno po itong yung utak ko. At kung ganito po ng ganito, na pinagnanakawan tayo ng mga politikong ito, tapos yun doon, nagpapawarawara sila doon sa kung saang bansa pa, dadayo pa sila doon. Sana nga po ay makulong na kayong lahat dyan. At baka hindi nyo kayang arigluhin dyan ngayon yung mga humuli sa inyo. At wag nyong ay gagaya dito na masungal-ngalan nyo lang sila ng pira. Kahit illegal na, sinusunod na kayo. Diyan po sa Amerika, hindi. So, malamang-lamang totoo yung ating nabalitaan na nakakulong ng araw po. Itong si Butod at mga kasama niya. Hindi natin sigurado rito kung itong si Jinggoy at saka si Escudero kung nakakulong na rin. Hindi ko po kinukumpirma yan. Base lang po yan sa ating mga narinig. So, muli doon sa aking nasabi na nanalo ng 200 load, send mo yung GCash number mo doon sa Tariq Hassan Mirza at para sendan ka agad-agad. Pero kung di basta yun, ganun lang. At wala talagang lutang ako. At yan yung nakakuha naman po yun, nakaready naman po yung 3 sasakyan na sasakyan po nitong mga natin dito, yung mga gustong sumama dyan sa Manila. Nakaready naman po anumang oras. Kaya lang titingnan po natin kung ano magiging kahihinatnan or ano ang development diyan. At siyempre, kaya ako po gusto rin makijoin dahil gusto ko rin po maging parte kung papaanong balatan ng buhay itong mga bangag na ito. Maraming salamat po at pagpalainawa kayo ng ating may kapal.